Nagbabalik ang ulat bayan. Nagsumite na ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ng sertipikasyon na nagsasabing naaayon sa batas ang paghahain nila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na itong natanggap ng korte kasama ng isa pang bagong pleading. Narito ang report. Formal nang nagsumite ng dalawang bagong pleadings ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa unang dokumento na inihain ng prosekusyon, binigyang din nila na naaayon sa batas ang ginawa nilang paghahain ng impeachment complaint alinsunod sa kautusan ng korte. At ang ikalawa naman ay manifestation with resubmission of entry of appearance. That is the submission I mentioned during the press briefing that we will submit to comply with the first requirement of the return. No? That is the second one kasi, yung manifestation regarding the entry ad cautelam plus resubmission of the entry of appearance of the public prosecutors because pinunan nila that when the entry of appearance was made, the impeachment court was not yet convened. So, nirefile natin para wala lang issue. Sa panig ng Senado, opisyal na rin nilang tinanggap ang naturang pleadings. Yan ay base na rin sa inilabas na pahayag ni Impeachment Court spokesperson, Attorney Reggie Tongol. Bukod sa Senado, ipinasa na rin ng Kamara sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Offices ang mga dokumento bilang counsel ng Vice Presidente. Ayon kay One Rider Party List Representative Roch Gutierrez, sa mga susunod na araw, maghahain rin sila ng tugon ukol naman sa answer ad cautelam ng kampo ng Vice Presidente. Maaari pang mapaaga ito sa itinakdang deadline. Tanong tuloy ng media, hindi ba challenging para sa kanila ang pagtugon kaya't mabilis nang silang makakasagot? I wouldn't say po naman na it's not challenging, but it's more of even prior to the receipt of the answer, nag-prepare na rin po yung prosecution team together with consultants and the private prosecutor. So, kumbaga, naka-ready naman po. It's not so much it lacks challenge, but we've been anticipating all manners of legal defenses po. Sir, pero sa side ng prosecution team, nanindigan kayo na constitutional naman lahat ng ginawa? Yes, from the start. And we have our legal basis and factual basis to say na it was constitutional to begin with po. Si House spokesperson Attorney Princess Abante may sagot din sa ilang puna na natanggap ng Kamara dahil sa impeachment. Maging sa pahayag noon ni VP Sara na magkakaroon umano ng bloodbath sa paglilitis, gayong pinababasura naman nila ang reklamo. Baka wisik-wisik lang daw muna. Pero gusto natin magtuloy-tuloy ang trial. Mapresenta na ang ebidensya. Doon lang natin malalaman yung kasagutan sa lahat ng ating tanong. Walang tinatanggihan, walang pinahihirapan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.